Magandang hapon sa inyo lahat. Nakita nyo ba yung kausap nyo nun? Sarap nyo? Walang sombrero. Dahil hindi na sa mainit. Dahil bumaba na yung araw. Parang uulan na dito guys. So, today is Wednesday. It is a very nice day. So, thank you for calling customer service. My name is June. How may I help you today? Namimiss ko lang ang call center guys. Kaya nire-repasok ko na yung aking opening spiel dahil nga gusto ko nung bumalik sa call center. Marami na akong nire-review para pumasa tayo, mga interviews. Lamang doon pa lang sa computer examination hindi na ako pumasa hindi ako makarating sa final interview. Sana makarating ako sa final interview at may interview ako ng managers or yung mga matataas doon sa recruitment ng BPO companies. So yung nga guys, at hindi pa ako makapag-apply ngayon, pinapabalik ako after 1 month, yung iba 60 days. Dito sa malapit sa amin 2 weeks, wala pang 2 weeks mula nung nag-apply ko kasi hindi ako pumasa sa assessment, yung examen sa computer. Sa typing, pumasa na ako kasi mabilis-bilis ng typing ko, pero need more improvement talaga. Kailangan ko talaga mag-type at least 40 WPM. Iba nga 60. Sobrang bilis, wala nang tingin-tingin sa keyboard saka sa kamay. Tayo, matagal lang tayo napakante sa call center ba? Almost 1 year tayong walang trabaho, so naninigas-tigas na rin yung ating mga daliri. Napapractice lang ako pag nag-upload ako ng aking mga mga vlogs, at saka pag nag-i-edit ako, naglagay ako ng mga in-screen saka mga tags kasi nagtatype ako doon, binabago ko yung mga titles. So doon lang ako nakapag-type at saka yung mag-answer ako ng mga comments nyo. So pasensyahan nyo na guys na hindi ako masasagot yung mga comments na agad-agad dahil nga busy ang inyong lingkod. So dito sa channel ko na to, ako'y nag-standing vlog dahil nga hindi ako nakaupo, kaya standing vlog, di ba? So namimiss ko lang ang call center guys kasi pagka nasa call center ako nakakatipid ako. Tumakas sa aking kurente at tubig okay lang, ang renta na bahay okay lang, hindi naman ako tinasan dahil puro bago na yung nakatira doon sa palagay ko mataas na yung renta nila. Halos doon mga ilan-ilan na lang kaming mga matatagal doon Hindi ko pa natanong yung mga bagong nagre-renta doon. Matanong ko yun pag nagsama-sama kami doon kasi minsan parang wala nakatira doon sa bahay na yun dahil pag nasa kwarto ko na wala nang labas-labas sa mga nagre-renta doon. Kanya-kanya ng tago sa kwarto sa init Yung iba kasi mga kwarto doon may aircon okay lang. Sa aking kwarto wala Meron pa namang iba doon na walang may aircon. Ngayon pababa naman ng init, so hindi na kailangan maglagay ng aircon. So tatanungin ko yung kung magkano yung may aircon doon, kung magkano monthly. So yun ang inaalala ko guys, pagka tumaas ang renta ng ang may-ari ng bahay. Siyempre wala akong wala akong ibang wala akong ibang source of income. Yun lang inasahan ko yung bigay ng gobyerno. So kailangan ko talaga magtrabaho. Hindi katulad nung may trabaho ako, nakatipid ako ng kuryente. Alam mo kung bakit? Dahil pagka buong magdamag, siyempre walang gamit ng electric fan, ilaw. Nasa call center ako, pag uwi ko naman sa bahay wala ring ilaw dahil natutulog lang ako. Tapos electric fan lang. Pag nakatulog na kasi ako, okay na yun. Maaga rin ako magigising dahil maaga talaga ako pumapasok guys. Ako lang yata ang empleyado sa call center na 2 hours bago ang oras ng namin mag-start. Nakaalis na ako sa bahay. Or 1 hour, nandun ako sa mismong production. So 2 hours nandun ako sa SM City bago mag-duty na, bago ang oras ng aking start. So paakyat lang ako doon sa production 1 hour bago mag-time in. Nandun ako sa aking upuan, nag-review ng aking mga dapat mga sasabihin sa kliyente nga para naman lumambot ang ating English kasi nga alam mo niya mga Bisaya matigas ang panga, di ba? Pag naging English halata. So kailangan yung English natin mahilot-hilot ng konti, hindi man agad-agad pero at least kahit paano kasi hindi naman natin matawag na native speaker tayo ng English dahil hindi naman tayo Amerikano. So ang ating English halatang Asian talaga. So ganun lang ang ginagawa ko guys. Wala akong late, wala akong absent, wala akong sick leave.
wala din akong bakasyon. Kasi nga, hindi pinahagan. 3 days na bakasyon. Hindi na approve. So 1 day lang ang approve sa... Nung nandun ba ako sa call center dati, 1 day lang na-approvean. Ano pa kaya kung umuwi akong late eh? Hindi kaya ng 2 days, 3 days doon. Linggo, ay baka 2 linggo or 1 month. Kasi mayroon nga akong inayos doon. Mga dokumento at saka mga ano ng lupa. Kailangan ng matagal na panahon. Saka may problema din ako sa health ko, di ba? Bumaba ang dugo ko dahil nga sa puyat. Kaya ngayon ang aking hahanapin na trabaho, pang-araw, o kaya subukan ko mag-work from home. Kasi nga hindi na maingay sa amin kasi wala na basketballan, inalis na nung may-ari ng bahay yung ring, wala na naglalaro doon. Kasi nga maraming mga batang naglalaro, hindi na pumapasok sa school. So ganun guys. Kaya hindi ako napapasa-pasa dahil nga sa initial interview pa lang, yung first interview, sinabi ko na kung mayroon ba kayong pang-araw, ma'am. Kasi pag narinig kasi nag-interview yun, red flag ka na pala agad nun. Ibig sabihin, red flag na ginuguhitan na yung pangalan mo na negative. Dahil nga ito pala, pag na-hard ito, magre-request na ito ng pang-araw, kailangan namin ng panggabi. So dapat hindi ako magbanggit ng gusto ko na pang-araw. Basta ma-hard lang ko, importante na. Pwede na ako mag-request siguro pag matagal na ako sa call center, ganun. Pero in the beginning, siyempre kailangan ko ng trabaho. Hindi ako mamimili, pang-araw man yan, pang-gabi, open air, mid, or closing time. Kailangan ko ng trabaho. So di ko pa alam masyado yung mga red flag na yan. Saka sa interview, kailangan doon, yes ka lang. Yung ang doon. Ipasa ko lang yung assessment, second interview, saka final interview, yun na. Training ka na. Pati training, ipasa mo rin. Kasi pag minsan may bumabagsak sa training saka sa mock calls, back to zero ka rin doon. Hindi ka rin makapunta ng production ng regular. So mahirap ang call center guys, hindi madali, pero pag nakapasok ka ay pag-igihan mo na lang para after 3 years or more, medyo makikita na yung sarili mo na nasa senior position ka na. Hindi ka maging supervisor, maging TL o team leader, at least medyo mataas ka na sa agent after 3 to 5 years ka nga. Mga ganun guys, kasi tatanawin ka rin doon eh. Kung sa 3 hanggang 5 years, kung manatili ka dito sa aming kumpanya, ano na ang iyong posisyon? Siyempre, magpabigay ka rin ng doon. Pa-impress ka, alam manatili ka ng agent. Wala pala itong planong ma-promote, hindi ito ang hinahanap namin. Ang gusto ng kumpanya, yung angat ka din. Kasi nga, parang inangat mo rin ang kumpanya, ika nga. So, red flag na naman yun pag ganun. At saka yung sisiraan mo yung dati mong kumpanya. Number 1 red flag yun. Kailangan hindi mo sisiraan yung dati mong kumpanya. Kung mari, iangat mo pa rin. So maraming red flag guys sa call center interview na hindi ko pa napag-aralan. So inaral ko yan, marami akong mga call center tutorial na inaral, pinagtanungan. Pati yung mga ka-boardmate na karamihan doon, mga call center agent. Hindi ko lang kasi makausap pag-araw dahil natutulog talaga sila eh. Kaya ang call center, sila yung mga bayaning puyat. So ganoon lang guys. Kaya hindi ako makapasa-pasa dahil marami pa akong pag-aralan talaga. Hindi naman ako nag-isa. Alam nga pag-apply ko, ako lang mag-isa na bagsak. Unfair naman yun. Madami din kami guys, pagkakala mo. Marami din kaming luhaan na umuwi. Bit-bit yung bag, hindi na namamansin yung iba. Sabi ko, sandali lang, pwede ko sa babay ma'am. Sir, wala, parang hindi na ako kilala eh. Samantalang doon sa pilahan pa lang, nung hindi pa kami na first interview. Saan ka galing sir ng call center? Bago ka lang sa call center o may experience ka ba? Kuwentuhan pa, papakilala pa eh. Nung hindi na pumasa, hindi na namamansin eh. Hindi naman ako ganun. Kahit ako'y bumagsak, masaya pa rin ako. Tanggap ko na ako'y bumagsak dahil kulang pa yung inaral ko, kulang pa yung review ko, kulang pa yung pinag-aralan ko o kaya hindi pa ako handa. So ngayon gusto ko maghanda talaga. Gusto kong karapat-dapat akong matanggap doon sa call center para ipagmalaki naman ako ng aking mga kasamahan, aking mga team leader, supervisor at saka ng kumpanyang aking pinaglilingkuran. Siyempre, kailangan angat ka sa iba, di ba? May tinatawag na ganun.
So yun lang guys, yun lang mga vlog ko sa nito. Nasaan kayo mag-like, sige mag-share at mag-subscribe sa akin channel, John Cadena. Peace!